Magandang gabi, Sir Job. Asan yung mga tagapanood o tagapakinig? Ako po si Carla, 25 years old, registered nurse at kasalukuyang naka-duty sa isang lumang government hospital sa Quezon City. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng ospital para na rin sa respeto sa mga pasyente at sa mga staff na patuloy pa rin nagtatrabaho doon. Pero gusto kong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Isang gabing nagbago sa pananaw ko sa buhay at kamatayan. Ang kwento ko ay tungkol sa Ward 7 at ang bantay doon na hindi kailanman nakalista sa aming duty roster. Nagsimula ako bilang night shift nurse mga bandang Oktubre noong nakaraang taon. Alam mo naman, Sir Job, kung gaano kabigat ang gabi sa ospital. Patay ang paligid, pero laging may ingay, alarma, iyak, o hinga ng pasyente na malapit na. Nakakapagod, pero sanayan lang. Sa una, masaya pa ako sa shift namin. Mababait ang mga kasama, halos kasing edad ko. Pero may isang bagay ang palaging naiiwang hindi na pag-uusapan ng direkta. Ang Ward 7. Carla, kapag may umuungol sa bandang dulo ng 7A, huwag mong tingnan agad. Huwag kang mag-rounds mag-isa ng 2 AM. Kapag may kasama kang nurse na di mo kilala, tanungin mo kung saan siya assigned. Pero wag mo siyang hawakan. Akala ko biro lang. Kwentong duty-duty lang. Pero nung unang linggo ko sa Ward 7, doon ko naintindihan. Hindi sila nagbibiro. Isang linggo matapos akong i-assign sa Ward 7, first time kong naiwan mag-isa habang nagra-rounds. Yung isa kong kasama, may sinat at pinauwi ng supervisor. So, ako lang. Kasama ang 5 pasyente sa 7A, 4 sa 7B, at 2 nakakonfine sa 7C. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang lahat. Pero habang binabantayan ko ang pasyente sa 7A, isang lolang may stage 4 cancer, napansin kong may pumasok na isang nurse sa loob. Suot ang standard na uniforme. May bitbit na clipboard at tumango pa sa akin na magkasalubong kami. Gabi po, sabi niya. Mahina ang boses. Ma'am, kayo po ba ang naka-duty rin ngayon? Hindi ako aalis. Ako ang bantay dito, sagot niya. Hindi ko na siya natanong. Akala ko relief nurse lang galing sa ibang ward. Pero nang tingnan ko ang logbook, walang reliever na naka-assign sa akin. Ako lang dapat. Pagbalik ko sa 7A, wala na siya. Nagtanong ako kina Nurse Trina at Nurse Ador na naka-duty sa katabing ward. Walang ibang nurse na dumaan daw sa kanila. Walang nagpasa ng shift. Wala ring floater na nurse mula sa admin. Pagbalik ko sa logbook ng Ward 7, may dagdag na entry. 0 to 700 hours. Vital statistics normal. Still unresponsive. N. De La Cruz. Pero Sir Job, walang Nurse De La Cruz sa buong ospital. Wala sa listahan. Wala sa chat group. Wala sa ID registry. Kinabukasan, nagsaliksik ako. May isang matandang utility sa ospital na ang tawag namin ay Mang Tonyo. Siya ang tagalinis sa second floor, kung saan naroon ang Ward 7. Nang tinanong ko kung may kilala siyang Nurse De La Cruz, bigla siyang natigilan. Yung maputlang babae,
May salamin? May dalang clipboard? Opo. 30 taon na siyang patay. Sabi ni Mang Tonyo, si Nurse de la Cruz ay isa sa mga original na night shift nurses sa ospital. Namatay siya habang naka-duty. Bigla na lang bumagsak sa loob ng Ward 7. Aneurysm daw. Hindi na na-revive. Pero ang kwento ng mga matatandang nurse, hindi raw siya matahimik. Kasi sa gabi ng pagkamatay niya, may pasyente siyang napabayaan. Isang bata na binawian din ng buhay. At ang nanay ng bata ay sumumpa sa nurse na hindi siya makakalimot sa tungkulin niya kahit sa kabilang buhay. Simula noon, may nagpapakitang nurse sa Ward 7. Tahimik. May bitbit na clipboard. Laging walang ID. Hindi kinakausap ang mga doktor at hindi gumagalaw kapag tinititigan mo ng matagal. Ako mismo, nakausap ko siya. Nakasalubong. Nakatanggap ng smile, pero hindi ako matahimik. Kaya nagdasal ako. Araw-araw. Nagdala ako ng holy water, rosaryo, at tuwing gabi, kapag ako'y nagra-rounds mag-isa, nagsasabi ako ng ganito. Kung isa kang nagbabantay, salamat sa tulong. Pero ako ang buhay. Ako ang may papel dito. At epektibo ito. Hindi na siya nagpapakita. Pero minsan, sa logbook, may mga entry pa rin na hindi ko isinulat. At may mga pasyente pa rin nagsasabing, salamat sa nurse na maputla. Siya lang ang ayaw umalis sa tabi ko tuwing gabi. Sir Jock, kung mapapadpad ka man sa ospital namin at makonfine sa Ward 7, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung may nurse na tahimik na nakaupo sa tabi mo. Huwag mo siyang kausapin. Huwag mo siyang hawakan. Dahil baka hindi siya nabibilang sa listahan naming mga buhay. Mahal kong Sir Jock, hindi ko alam kung anong tawag sa mga nakita ko. Hindi ko rin alam kung totoo bang nangyari ang lahat o baka sa sobrang pagod ko noon, nawala na ako sa sarili. Pero isang bagay ang sigurado ako, sir. May bahagi sa ospital na yon na hindi gawa ng tao. Ako po si Lilet, 28 taong gulang. Nurse sa isang malaking private medical center dito sa Cebu. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan ng ospital. Ang kwento kong ito ay hindi bahagi ng manual ng anumang health protocol. Pero dapat itong malaman ng mga taong katulad mo, mga mahilig makinig sa mga lihim ng gabi. Taong 2023 ako nagpunta sa ospital na yon. Malaki ang sweldo, kompleto ang benepisyo. Pero ang catch, kailangan kong pumasok sa reliever rotation. Ibig sabihin, pwede akong italaga sa kahit anong department, kahit anong oras, kahit saan mang bahagi ng building. Sa unang buwan, okay pa. ICU, ER, OB ward, walang problema. Pero isang araw, habang naghahanap ako ng supply room, napadpad ako sa may elevator sa building B. Walang gaanong pumapansin sa area na yon. Di gaanong matao. Pero nang pinindot ko ang elevator, napansin ko ang kakaibang buton. B3. Basement 3. Wala sa orientation. Wala sa blueprint ng ospital. Ang alam ko lang, may basement 1,
laundry at morgue. At basement 2, storage at oxygen tanks. Pero basement 3? Tinablan ako ng kuryosidad. Pagpasok ko sa elevator, biglang gumalaw kahit wala akong pinindot. Bumaba ito at huminto sa B3. Pagbukas ng pinto, Sir Joe, para akong nasa ibang ospital. Maliwanag, malinis, maputi ang ilaw. Masyadong maputi. Ang hallway ay tahimik, pero naroon ang mga pasyente sa kama. May mga doktor na naka-white coat. May nurse station. Kumpleto. Pero, wala akong kilala. Wala sa kanila ang staff ng ospital. Lumapit ako sa isang nurse. Miss, saan ang supply room dito? Ngumiti siya. Dito sa kaliwa, past the OR. Tumango ako at lumakad. Pero habang lumalakad ako, wala akong naririnig. Wala man lang tunog ng makina. Walang monitor na tumutunog. Lahat ay tahimik. At ang mga pasyente, hindi gumagalaw. Nakadilat lang. Parang gising. Pero parang walang kaluluwa. Pagdating ko sa may OR, napansin kong may gumagapang na anino sa kisame. Akala ko wiring. Pero nang mapatingin ako, may nilalang na nakadikit sa sulok ng kisame. Parang taong payat na parang kahoy. May mahabang kuko at dilat ang mga mata na nakatingin diretso sa akin. Napaatras ako. Napasigaw ako ng mahina. At nang marinig ng doktor sa hallway ang sigaw ko, nilapitan niya ako. Ngumiti siya. Hindi ka taga rito, no? Tumakbo ako pabalik sa elevator, pero wala na ang buton ng B3. Isinarado ko ang pinto at pinindot ang G. Pagbalik ko sa ground floor, humahangos ako. Nanginginig. Tinawanan ako ng isa sa mga ward clerk. Ma'am, okay ka lang? May basement 3 ba tayo? Tanong ko. Napakunot noo siya. Wala po ma'am. 2 lang po ang basement natin. Kinabukasan, inisip ko baka nanaginip lang ako. Pero habang nagra-rounds ako sa second floor, may nakasalubong akong doktor na parang nakita ko na. Naka-white coat, malinis, matangkad. Tinignan ko ang ID. At Sir Joe, wala siyang anino. Mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang insidente sa station namin. May mga pasyenteng nawawala sa listahan, pero may laman ng kama. May doktor na nagpapatawag ng lilit kahit hindi ko siya kilala. At isang gabi, habang naguhugas ako ng kamay sa CR, sa salamin, nakita kong 3 ang reflection ko. 2 ay hindi gumagalaw. Lumapit ako kay Ma'am Grace, head nurse na matagal na sa ospital. Ma'am, totoo ba na may mga hindi tao rito? Nanahimik siya. Pinatong ang kamay sa balikat ko. Minsan, may mga lugar sa ospital na hindi dapat galawin. May mga pasyente na hindi kailangan ng gamot. At may mga doktor na hindi humihingi ng lisensya pero nag-ooperate pa rin. Umalis ako sa ospital na yon, 1 linggo matapos ang insidenteng yon.
Hindi ko na kinaya. Pero bago ako umalis, may isang sulat na naiwan sa locker ko. Walang pangalan. Sulat kamay. At ang nakasulat lang, nagustuhan ka nila. Babalikan ka nila. Sir Joe, kung sakaling mapunta ka sa isang ospital at may elevator na may hindi mo kilalang floor, huwag mo nang pindutin. At kung makasalubong mo ang isang doktor na masyadong maayos, masyadong tahimik, masyadong perpekto, tignan mo ang anino niya. Baka wala siya dapat doon. Baka hindi siya tao. Magandang gabi po sa iyo, Sir Job, at sa mga tagapakinig. Ako po si Mai, isang full-time nurse sa isang private hospital dito sa Baguio City. Nagsimula ako rito taong 2021, nakasagsagan ng pandemya. Hindi ko inaasahang matutuluyan ako sa ospital na ito. Simple lang, tahimik, at luma. Pero kompleto ang pasilidad. At para sa isang probinsyanang tulad ko, sapat na ito para maipagpatuloy ang pangarap kong makapagserbisyo. Pero isang karanasan ang gumising sa akin sa mapait na katotohanan. Hindi lahat ng pasyente ay tao. At hindi lahat ng buhay ay dapat iligtas. Nagsimula ang lahat isang linggo ng gabi. ICU shift ko noon. At naka-assign sa neonatal ICU. Isang hiwalay na silid na may 5 incubator para sa mga premature baby. 3 ang naka-confine. Pero isa sa kanila, iba. Bilang panuntunan, dapat lagi may 2 nurse sa NICU. Pero dahil kulang sa tao, ako lang ang naiwang naka-duty. Sabi ng head nurse, si Baby 04, wag mo na lang pansinin. Hindi na siya kinokodigan, observation lang. Observation lang? Bakit? Tanong ko. Hindi na siya sumagot. Umalis lang. Nang pumasok ako sa NICU, ang una kong napansin ay si Baby 04. Ang incubator niya ay nasa pinakadulo. Nakatalikod sa lahat. Wala siyang label. Walang ID, pero may vital sign monitor. Kumpleto. At may oxygen feed. Akala ko, emergency case lang. Pero ang mas kakaiba, wala siyang feeding schedule. Wala rin siyang chart. Nilapitan ko siya. Malalim ang kutob ko. Pagtingin ko sa loob, hindi ko may paliwanag ang nakita ko. Mukha siyang sanggol. Maliliit na mata. Namumulang balat. Pero masyado siyang matanda ang mukha. Parang kulubot. May linya na ang noo. At ang mga kuko niya ay tila mas mahaba kaysa dapat. Ang pagkakahawak niya sa kumot ay mahigpit. Hindi normal sa isang premature. Tumigil ako sandali. Tumingin siya sa akin. Hindi pilit. Hindi gumagapang. Tinignan niya ako. Diretso. At saka ngumiti. Hindi ngiti ng sanggol, kundi ng matandang gutom. Kinabukasan, tinanong ko si Dr. Ramos, pediatrician ng ospital. Doktora, anong kaso ni Baby 04? Napatingin siya sa akin, nanahimik.
At saka nagsabi, walang bata sa incubator po. Pero may nakalagay po, buhay, may monitor, kumpleto ang setup. Wala, nilipat na ang huling pasyente dyan, 2 buwan na ang nakakaraan at namatay rin. Bumalik ako sa NICU at pagpasok ko, naka-on ang warmer at monitor ng incubator 4. Tumutunog ang alarm. Nakatutok ang temperatura sa 37.5 degrees Celsius. Perfect temperature ng isang premature. Pero wala akong ginawa. Tumayo lang ako at tinitigan ang incubator. At sa loob, hindi na sanggol ang laman. Parang fetus. Parang buo pero sobra sa laki. Ang mukha ay wala nang inosente. Ang mga mata, kulay itim, walang puti, walang liwanag. Ang bibig ay nakabuka, parang umuusig. Tumalikod ako, tumakbo palabas. Pero paglingon ko sa monitor sa hallway, lumabas ang code. ICU room 4, respiration normalizing. Normal? Pero hindi siya pasyente. Ilang gabi pa lumipas. Palaging may naririnig akong iyakan ng sanggol tuwing 3:00 na madaling araw. Sa una, akala ko guni-guni. Pero isang gabi, nagdesisyon akong mag-record ng audio habang tulog ang ibang nurse. At sa recording, narinig ko ang mahihinang bulong. Hindi iyak, bulong. Gusto ko ng gatas. Gatas ng ina. Dugo ng ina. Isinangguni ko ito sa isang kilalang albularyo sa Itogon na minsan na rin tinawagan ng ospital para sa mga di maipaliwanag na kaso. Dinala ko ang litrato ng incubator, pati ang audio recording. Sabi niya, hindi yan bata. Yan ay tiyanak. Tiyanak? Oo, sanggol na hindi natuloy. Hindi natanggap. At ngayon, naghahanap ng katawan o ina. Nalaman ko mula kay Ma'am Cecil, isang senior nurse, na 2 buwan bago ako dumating, may isang buntis na dinala sa ER. Wala siyang dalang ID. Wala siyang kasama. Nanganak siya nang wala sa oras. Premature. Patay ang bata. Pagkaanak, namatay rin siya. At sa araw ng burol ng nanay, nawawala ang katawan ng sanggol. Sinabing baka na-cremate agad. Pero sabi ng iba, may dumampot sa bata sa basurahan. Walang CCTV. Pagkatapos nun, palagi na akong binabangungot. Nakikita ko ang incubator sa panaginip at laging may nakatayo sa tabi nito. Isang babae, duguan ng palda, hawak ang tiyan, umiiyak. Tapos biglang isisigaw, "Ibalik mo ang anak ko!" Sa panaginip, ako raw ang doktor. Ako raw ang tumanggi. Ako raw ang pumatay. Hindi ko alam kung bakit ako. Huling gabi ko sa ospital, nagdesisyon akong harapin ito. Pinuntahan ko ang incubator 4. Bit-bit ang banal na tubig at rosaryo ng lola ko. Binuksan ko ang incubator at nakita ko siyang muli.
Hindi na sanggol, hindi pa tao. Parang mas lumalaki siya habang tinititigan ko. Hindi ka na dapat dito, sabi ko. Sumigaw siya. Isang tunog na hindi dapat manggaling sa bibig ng bata. Tumalsik ang salamin. Namatay lahat ng ilaw. Pero hindi ako umatras. Binasa ko siya ng holy water. Pinagdasal ko ang buong silid. Hanggang sa unti-unti siyang nalusaw. At mula sa incubator, may lumabas na liwanag at boses ng babae. Salamat. Kinabukasan, nawala na ang incubator 4. Literal, wala na sa layout. Binaklas na raw. Ayon sa record, hindi ito kailanman ginamit. Pero nakatanggap ng sulat ng ospital. Isang anonymous letter na may nakasulat lang na, "Maraming salamat. Nakauwi na kami." Sir Jock, kung sakaling mapadpad kayo sa isang NICU at may batang umiiyak kahit patay na raw siya, alamin mo muna kung sino talaga ang ina. Baka hindi doktor ang kailangan niya. Baka ina.